أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا. اللهم ارحمنا وزدنا العلم. لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وأبدا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli na naman po sa ating pagbabalik mga kapatid sa walang sawa nating pakikinig sa mga aralin sa Islam. Alhamdulillah, tayo ay lubusang tunay na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga walang bilang na biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin araw at gabi na ating tinatamasa. Napakalaking biyaya, uulitin ko at lagi kong sinasabi, ay ang gabay sa iyo ng Allah ng Islam. Kung ikaw ay isang Muslim na naniniwala sa kaisahan ng Allah, Diyos na dapat sambahin, na sinamba ng lahat ng mga propeta, tagapaglikha, tagapanustos, ang tunay na maalam at wala siyang katulad sa kahit sino man sa kanyang mga nilikha, nangangahulugan na ikaw ay mahal ng Diyos dahil sa paggabay sa iyo sa Islam. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ang sino man bibigyan ng Allah ng gabay at naisin niyang bigyan ng gabay, ay ito ay ipapaunawa at bubuksan sa kanyang puso at isipan ng Islam. Alhamdulillah. Hindi po nakakapagtaka, marami sa ating mga kababayan na tumanggap ng Islam dahil narinig lang nila ang adhan, narinig lang nila ang Quran, o nakakita sila ng mga Islamic videos na walang nagturo sa kanila ng Islam at walang dumating sa kanila para tanggapin ng Islam, pero kusang loob na sila ay tumanggap at gusto nilang maghanap ng katotohanan hanggat sila ay natuklasan nila ang totoong relihiyon, na totoong pamumuhay, na totoong tunay na kaligtasan at yaman natin dito sa mundong ibabaw na ito, lalong-lalo na sa araw ng kabilang buhay. Ya Allah, tanggapin kami na bago kami mamatay, masabi namin ng La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kaya ikaw Muslim na nakikinig ngayon, ipamuhay mo ang Islam sa buhay mo. Kasi kung naturingan kang Muslim sa pangalan at wala rin at hindi nakikita sa kilos at gawa at sa puso mo ang Islam, ano ang saysay ng buhay mo dito sa mundo? Kasawi ang palad at pagsisisi at matinding parusa sa araw ng paghukom ang mga taong naging pabaya at tumalikod sa tunay na turo ng kaligtasan na ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya I advise myself and I would like to remind each and every one of us, let us put into practice what we believe about Islam, and we always seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evil of our deeds, and we ask His forgiveness and His guidance, and we may be steadfast in His religion, Islam, because this is the only way, this is the key to paradise, and this is the real wealth that we should leave to our children, the best legacy that we could teach to the people around us, and especially to our loved ones, is the belief of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and to put into practice about this religion. Mga kapatid, ngayon po ang ating paksa. Ngayon ay isa na namang paksa na maaaring ito ay magpukaw at maaari naman itong magbigay sa atin ng babala sa ating sarili. Dahil maaari tayo ay ikaw at ako ay biktima rito o
o di kaya ay dapat mong malaman paano mo ito iwasan. Dahil ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, teka lang, bago natin puntahan yung hadith na yan, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na yan ang proof natin, dalil natin patungkol dito bilang babala na dapat nating iwasan, ay batid nyo ba? Ano ang unang kasalanan sa langit at unang kasalanan dito sa lupa? Magandang katanungan niya, di ba? I think this is a challenge, di ba? Para mapukaw at magising kayo, mayroon bang unang kasalanan sa langit? Mayroon bang unang kasalanan din dito sa lupa? Oo. Sino ang makakasagot? Unang tanong, unang kasagutan. Sorry kasi itong taon wala tayong sponsor para magbigay sa inyo ng mga gantimpala o magbigay sa inyo ng pabuya o gift. No? Dati last 2-3 years, meron tayong gift na ipinamibigay, di ba? Kasi yung sponsor natin ng Saudi, kaibigan kong imam, ngayon ay nandun siya sa Magka, nag-umrah, so wala kaming program ngayon. Pero ito, tanong ko, marunong sumagot. Ustad, ito yung kibr. Kibr. Malapit siya, Aliyah, Yusuf, sa kibr. Pero hindi siya kibr. Ano ang unang kasalanan na naganap sa langit at unang kasalanan na naganap dito sa lupang ibabaw? Malapit siya sa kibr. Magpinsan siya. Pinsan siya ng kibr. Pero gusto kong makuha yung totoong tumpak na kasagutan. Ha? Arrogance? Ito. Okay, sandali. Let me check. Arrogance, disobedience, hindi rin. Pero nandoon sa arrogance na yun. Sino itong nakasagot ng tama? Abdul Hamid Daluma. Congratulations, bro. Ito yung inggit. Hindi siya pagtatambal, hindi siya pagsuway sa Allah, at hindi rin siya kibr, ngunit siya ay selos. Palibasa, viral ngayon yung si selos. Ano nga ba itong selos na ito o di kaya inggit? Sa English is jealousy or envy. Di ba? Yan yung mga malalapit na salita. Envy o di kaya ay jealousy. So, yan ang totoong nangyari. Kasi doon sa langit, nagkaroon na ng inggit si Iblis. At yun ang dahilan ng pagsuway niya kung bakit hindi siya nagpatira pa at sumunod sa Allah. Dahil sa inggit. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salatu wasalam na galing sa lupa. Nilikha siya sa pamamagitan ng kamay ng ating tagapaglikha. At nung ito ay malikha, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Noong malikha nito ng Allah itong si Adan at inutusan niya ang mga anghel at mga engkanto o sino yung mga nandoon sa kapanahunan na yon na magpatira pa bilang respeto, bilang pagsunod sa pinaka mahalaga na tao na nilikha ko sa pamamagitan ng aking kamay. Ngunit si Iblis siya ay tumalikod at tumanggi at hindi siya tumugon dahil nagselo siya. Dahil nainggit siya. Sabi niya, bakit ba ako dito magsusujud dito sa isang tao na nilikha lamang siya sa lupa? Na marupok at mahina. Samantalang ako, itong problema pag ikaw nagsasabi ako, samantalang ako, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sabi ng Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Anong dahilan na ikaw ay pinagsabihan ko na magsujud? Pero ang sagot ni Iblis na mapagmataas. Si isang maranaw na nuni. Aya bumapi bangsa na aya bumapi a pamilya na aya peken sa kuning na giyaman maned. Isa sa paranan mga bangsa ko sa Islam
Abat tanong mangimpuruan, ipinagbabawal po sa Islam na tayo ay magmaitaas, maghambog. Alam nyo ba, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man tawadda'a lillah, rafa'ahu Allah. Wa man takabbara lillah, fi ma'nal hadith, ay ibababa siya ng Allah. Sino man ang tunay na maging magpakumbaba para sa Allah, magpakumbaba, very simple, very humble, hindi siya nagpaparinig, hindi siya mayabang, hindi siya mahangin. Batid nyo ba ang mga mahangin ay nakakainis, nakakairita? Di ba? Kasi, you don't need to put your table on front of the people and to say that, you know, I am like this, I do this, and that, and so forth, everything. No. Let the people judge. Hayaan mo na ang mga tao na sila ang magsalita tungkol sa'yo. Huwag mo na sabihin o sabihin sa mga tao, sabihin mo sa kanila itong nagawa ko. Sabihin mo sa kanila itong ganyan. La, hindi ganun. Kailangan, let the people judge. O mismo yung gawain mo, siya mismo magpapakita. At, mashallah, isa sa mga sekreto na nasabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ang gawain na siya ay itinatago, siya ang namumunga ng mabuti, na dalisay at matibay. Ang paggawa niya ng example ay katulad ng isang seed o isang uri na upama na yung seed. Ano ba yung seed sa Tagalog? Yung itinatanim sa lupa, di ba? Tapos, pag itinanim mo yun sa lupa, doon sa pinakailalim, ay yun mismo ay ang mangyayari ay makikita mo. Masya Allah, tabarakallah, ya akhil aziz. Kunta fil umrah. Taqabbal Allah minna minkum salila. La, inshallah fil mustaqbal. Yes. La, inshallah usbu'il qadim wa nuridu dhalik. Nuridu dhalik. Inshallah usbu'il qadim. Biidhnillah. An akhbartu Zubair. Dumating na dito yung so akyat na lang tayo dyan sa taas. Ituloy. Assalamualaikum. Ituloy natin kung ano ang ating gustong ipabatid. Teka lang, ano ba yung sinabi ito? La urid. La. Khalika anta wa ana urid huna. Fil musalli, musalla. Ana ma fi dawam ya sheikh. La. Ana ma fi dawam. ليش؟ أنا ما في دوام. وفي أحد هل يأتي أحد؟ أتيت بس ليش؟ ما شاء الله. Okay, so pinapabalik na tayo ngayon kasi wala daw pala siyang duty. So sige, balik tayo para makakonsentrate tayo. Yun si Sheikh Jamal, taga Habasha. Alam niyo yung Habasha? Yun yung lugar na unang nag-migrate ang mga kamusliman bago pa sila mag-migrate sa Makkah. Sa Habasha. At yun ang Arabic term at Ethiopia kung tawagin ngayon sa English. Balikan mo, ano ba yung seeds? Seeds po, Ustad. Ano nga yung seeds sa Tagalog? Tinatanong ko yun. Buto. Yun, tama, buto. Yung mga buto na yan, pag itinanim mo yan sa lupa na pasikreto na malalim na hindi siya nakikita at hindi siya sa ibabaw, tutubo yan. Pero pag yung buto nilagay mo siya doon sa lupa at hindi mo siya tinakpan, sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, sira agad dyan. Dire-diretso dyan yung araw at mawawalang saysay, mawawalang silbi. So, ibig sabihin, patago. Anong ibig sabihin nun? May ugnayan nito sa ating topic kahapon, di ba? Ang topic natin kahapon ay maging ikhlas tayo sa ating mga gawain. So, hindi natin kailangan ipakita. Di ba? So, hindi natin kailangan i-boast. You don't need to boast yourself. You don't need to say something about yourself. Let the people judge. Correct. Totoo yun. And I agree with that. Nainis tayo sa mga mahangin. At hindi maganda. At mismo yan sa Islam ay pinagbabawal. Pero ganito rin naman tayo dapat. Bilang tao, huwag tayo agad mag-judge sa isang tao. Hindi ang isang tao, akala mo yung kilos niya, yung pananalita niya, yung kanyang pag-walk ay parang nagyayabang. Nagsasabi na tayo na mayabang. Hindi. Maari ganun lang siya. Maari yun ang personalidad niya. Pero wala naman sa puso yun eh.
Ang problema tayo mismo mga tao, nagja-judge na tayo agad. We put into conclusion na ito mayabang siya. Pero hindi natin alam dito sa puso, tunay na mapagkumbaba. May mga tao na ang puso nila, ang linis-linis ng puso nila, pero ang panlabas na nakikita mo parang ganito sila, pero hindi mo alam ay totoo ang kanilang puso. May mga tao naman na makikita mo na ang bait-bait, kunyari mapagkumbaba, kunyari loyal siya sa'yo, pero ang puso niya, naku, nag-iinit yan sa'yo. At gustong-gusto ka niya na ikaw ay bumagsak sa kung ano ka ngayon. At yan po ang topic natin sa inggit na yan. Kasi pag nandito ang inggit sa puso ng bawat isa, ang problema nito ay maski gaano kaibigan mo siya, ganito ka katotoo sa kanya, pero minsan hindi ka natutuwa sa kanya. So tigumra nawa, dapu-dapuan sa, ano ba tawag nila doon? Somebody's calling. Dapu-dapuan sa leb, na oriano to na, dadapuan sa tiyan. Ipo-ipoon sa likod, natagin mo ba ka dadapuan sa tiyan? O yun, tama yun. Evil eye din. Sandali mga kapatid, sagutin natin ito. Nawala. Alhamdulillah. Very good. Okay, so balikan mo, Ustad, ano yung discussion mo patungkol sa inggit na ito. Hadith ni Propeta Muhammad na matatagpuan natin na sinabi ni Abu Dawud sa kanyang kitab at sa ibang mga riwaya ng mga hadith na ito naman ay inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulu an-narul hatab. Ya Rabb, subhanallah, napakalinaw ng hadith. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ingatan ninyo, huwag kayong magkaroon ng mga inggit o mga selos. Dahil, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang inggit na yan ay kinakain niya ang mga mabubuting gawain sa katulad ng pagkain ng apoy doon sa nagliliyab na apoy na kinakain niya na nagiging abo ang mga kahoy. Diba, nandyan yung kahoy, solid. Pag may apoy, nagiging abo na lang siya. Ganun din, pag ikaw ay may inggit, ang mga mabubuti mong gawain, sister o brother, ang nangyayari sa mabuti mong nagagawa, ang mga gawain, ay nawawala na lang siya. Habaan mansura, na akala mo ay mayroon na nandyan, pero sa ilang saglit na lang ay ito para ay wala, na parang bula na wawawala dahil sa inggit na yan. So, ano yung inggit, Ustad? Anong sinabi ng inggit ng mga pantas dito sa inggit? Ikaw ba ay nainggit? Oo. Sino ba naman hindi nainggit, di ba? Normal natural Pero ang inggit na ito ay sakit. Pero may mga inggit na mga tao na limpyo ang ilang puso, di ay, limpyo kaayo, klaro. Pero, yung inggit na hindi nila pinapairal yung masamang inggit. Kasi may inggit na mabuti at may inggit na masama. So, puntahan natin ang masamang inggit na ito siyang peligro sa ating buhay. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ingatan ninyo na mainggit kayo, dahil ang inggit na ito ay kinakain niya ang mga mabubuti niyong gawain sa katulad ng pagkain ng apoy na nagiging abo ang isang kahoy. So sa isang hadith din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabang hadith yun, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabanggit na natin yan, yung mga hadith na yan, yung mga nauna nating mga talakayan. So, ang ibig sabihin, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magkainggitan, huwag kayong magkaroon ng poot at galit sa bawat isa, huwag kayong magtulakan, o huwag ninyong kunin ang
ang tindahan o ang ipinagbibili o karapatan ng isa na inuunahan ninyo. So yun yung hadith ni Propeta, wa kunu ibadallahi ikhwana, at kayo ay magkaroon ng bigkis ng tunay na pagmamahalan at pagkakaisa at respeto bilang magkakapatirang mga Muslim. So ngayon mga kapatid, puntahan natin ang inggit o selos na sinasabi. Ano ba ito al-hasad? Mamaan al-hasad. Al-hasad mga kapatid ay ito yung sinasabi, sandali. Yes, hello? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. As'alullah niya taqabbal. Minna minkum salihul a'mal. Kaifa halukum ya akhi? طيب ممكن تأتون بها غدا أو بعد غدا لأن المسؤول الهندي. طيب الداعية الهندي غير موجود الآن في المكتب الآن حاليا. غدا تتصل غدا مثل هذا الوقت وإن شاء الله سيجيبك إياه. العصر ممكن موجود. لا العصر مغلق عندنا يا شيخ. العصر مغلق. عندنا الساعة 10 إلى 12 في الليل. تمام؟ أو إذا تريد بعد الظهر ساعة واحدة إلى ساعة رابع. تمام إن شاء الله بكرة. لا بارك الله فيك يا شيخ، أنا ما عندي رقم الداعية هذا هندي وأنت تتصل هنا. طيب جيب رقمه، موجود رقم عندك؟ طيب جيب رقمه حتى أكتبه. وإياك بارك الله فيك. وإياك. ما اسمه هو هندي؟ ما تعرف اسمه؟ وأنت تاج. أوكي تاج. رقمه 055 12 66 52 7 آخر 7 ها. طيب يا شيخ بارك الله فيك. إن شاء الله سنقوم باتصال هذا وأعطي هذا الرقم لهذا الهندي. تمام جزاك الله خيرا إن شاء الله. وإياك بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. May interruption. Ganun talaga yan, nagkakaroon ng interruption. Kaya nga pag nanonood kayo sa mga television, mayroong mga advertisement, di ba? So, alhamdulillah, interruption, break, interruption. Sana tayo ngayon. Babalik tayo doon sa hadith ni Propeta, sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith ni Propeta, sallallahu alaihi wasallam, ay sinabi niya na magkaroon kayo ng bigkis na ugnayan na kayo ay maging tunay na magkakapatiran. Okay mga kapatid, sandali. Laging mayroong dito na gusto niyang mag-join sa atin, sa ating video ngayon, sa ating live, gusto niya mag-join. Pero sorry, hindi tayo nakapagpaalam at baka maputol ito. So, pag may question ka na lang, sister, meron kang question, i-ano mo na lang mamaya o dito ka na lang dito sa mag-comment kung ano 'yon, okay? Para hindi natin maputol itong ating diskusyon. So, 'yun ang inggit na ito. So, ang sabi ng mapantas sa inggit ay tamanni zawalu ni'mati aw ni'matu akhika. 'Yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin niya, tamanni, ikaw ay nag-aasam-asam o naglalayunin o sana ay mawala ang biyaya na ipinagkaloob ng Allah doon sa biyaya na ipinagkaloob niya doon sa tao na kinaiinggitan mo. Maari kapatid mo, pinsan mo, kamag-anak, kaibigan o kahit sinong tao. So yun, nakuha natin. Di ba? Yan ang ibig sabihin niya. So yun pala yun. Ibig sabihin, kung nainggit ako pero hindi ako naghahangad na mawala yun sa kanya, hindi inggit yun. Normal feeling lang yun. Kasi ang puso, yan nakakaramdam ang mga puso. Minsan mabuti ang nararamdaman, minsan hindi mabuti. May mga sakit ang puso. Ad na mga panyak ito puso. Padunag yung gaya, reita nagudengki. Kaya basta di ron madasura itagudengki.
Napambali ka, ang makatipo, natipo na ka sa padiga. So, ibig sabihin ay, yung inggit na hindi ako nag-aasam-asam na mawala sa kanya yung biyaya na yun, hindi inggit yun. Kasi ang tunay na inggit na ipinagbabawal ng Islam ay yung naiinggit ka na nagsasabi ka sa sarili mo na sana mawala sa iyo yan. Yun ang sabi nila. Pero may maganda na sinabi dito si Al-Qurtubi at saka si Ibn al-Qayyim al-Jawzi at ibang mga pantas ng mga salaf na kung saan ano ang sinabi nila sa al-hasad. Al-hasad ma'nahu huwa karahiyatu ma an'amallahu ala ghairihi. Subhanallah. Yun ang malapit na ibig sabihin niya. Okay? Sabi niya, ito yung hindi ka nalulugod. Hindi ka nalulugod. Hindi ka natutuwa doon sa ipinagkaloob ng Allah na biyaya sa iba na wala ka. Naintindihan mo na, sister, bro, bye. Kasabot na ka? Subhanallah, yun pala yun. So, isa rin yun. Sabi nga ni Ibn al-Qayyim, sabi rin ni Ibn Taymiyyah, subhanallah, sabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, at ganun din si Sheikh Uthaymin, ito yung huwa karahiyatu ma'an amallahu ala ghairi. Ibig sabihin yung hindi ka nalulugod at ayaw mo, hindi ka natutuwa doon sa ipinagkaloob ng Allah, doon sa isang tao. So, ganun yun. Yun ang inggit, yun ang selos, dito sa tipo, reit, siig, inisa, parwag, matanwag ang Islam. Yun ang pinagbawal ng ating relihiyong Islam na magkaroon tayo ng inggit na mawala ang biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa isang tao o di kaya hindi ka natutuwa sa anumang biyaya na mayroon ang isang kapatid mo. Ya Allah, ganun pala yun. Kung mayroong biyaya na ipinagkaloob sa pinsan ko, kaibigan ko, sinong Muslim, na yun ang inaasam ko, pero bakit siya mayroon, pero bakit ako wala? Ibig sabihin, ako ay inggitero, na dapat kong ipagbawal yun, kasi mali yun yung nararamdaman ko. At hindi tama yun, at dapat kong i-rectify, at dapat kong baguhin. So yun po ang sinasabing inggit na unang kasalanan na nangyari sa langit dahil sa pagkainggit ni Iblis kay Adam at kaya siya ay naging suwail at hindi sumunod sa Allah na para siya ay magpatira pa dahil sa inggit, at dito sa lupa ay dahil sa inggit ni Qabil kay Habil na silang dalawang anak ni Propeta Adan alayhi salatu wasalam ay nainggit si Qabil sa kanyang kapatid na si Habil, at dahil doon sa inggit na yon pinaslang niya mismo ang kanyang kapatid dahil sa inggit. At ganun din, history repeats itself. Nangyari din ito sa kapanahunan ng mga anak ni Yaqub o kung tawagin si Israel na siya si Yaqub na anak ni Ishaq, na si Yaqub na mayroon siyang 12 anak, na isa sa kanyang mga anak na si Propeta Yusuf, na kapatid niya si Binhamin, sa kanilang ina na si Rebecca, ngunit sa inggit ng kanyang mga kapatid ay gusto nilang paslangin, patayin ang pinakamagwapo at pinakamamahal ng kanilang ama na si Yaqub sa kanilang kapatid na si Yusuf. Kaya ito ay pinagtangkaan ay kitilin ang kanyang buhay. Kaya ang nangyari ay itinapon nito sa balon-balonon at ibinenta ito, at siya ay naging ulila at siya ay naging alipin at ibinenta. Pero anuman ang kanilang plano, mayroon din plano ang Allah sa kasawiang palad na paghihirap ni Propeta Yusuf
siya sa bandang huli ay nagtagumpay at siya ay naging gobernador o namamahala doon sa kaharian ng Egypt, sa Misr, na kung saan tagapagbigay ng mga kabuhayan at kakainin ng mga tao. Tignan mo yun. Blessings in disguise. Yung mga pahirap na buhay mo na nangyayari, latay asumi rahmatillah, huwag ka mawala ng pag-asa sa Allah, dahil hindi mo alam, ito pala ang mabuti sa bandang huli. At yun na nga nangyari. Nag-success din si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. So mga kapatid, ano ang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Suratun Nisa, patungkol sa pagkainggit na ito? Sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Sila ba ay kinaiinggitan nila ang mga tao dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob namin sa Kanya? May iba-ibang mga paliwanag dito ang mga pantas. Isa sa mga karamihan na paliwanag nila ay ito si Propeta Muhammad. Kinainggitan siya ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo na nandyan yung inggit sa kanila, nung una pa man at siguro hanggang ngayon, kung bakit ito ginagawa nila na nagpapansin sila, gusto nilang maging hari, makapangyarihan sa mundo dahil sa inggit na yan. Dahil si Propeta Muhammad ay naging propeta, dahil ang mga Arabo ay nagkaroon sila ng pagiging may mga propeta na nanggaling sa kanila at nagkainggit sila. At gusto nila kitilin paslangin ang mga Arabo. At ito ngayon nakikita din natin kung bakit pati ang mga kaharian ng Middle East ay gusto na nilang i-control dahil sa inggit nila na mayroong mga petrolyo o mayroong mga oil na dito lumalabas ang mga biyaya ng Allah at sila ay wala at gumagawa sila ng lahat ng paraan para ito ay mawala sa mga Arabo. Pero ano man ang plano nila, mayroon plano ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tunay na mananatili. So mga kapatid, ang inggit na ito ay mayroon ang bawat isa. Pero dapat nating iwasan yan. Dahil ang inggit na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede tayo ay itong dalawa lang. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fil ithnain. Illa fi rajulin ata'ullahu al-ilma fada'a bihi aw amila bihi laylan wa nahara. Wa ata'ullahu al-mala wa anfaqa lillahi subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara wa anfaqahu lillahi subhanahu wa ta'ala fima ma'ana fi hadal hadith fi ba'din riwaya. Ang ibig sabihin, ang dalawang inggit na pwede. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mainggit maliban sa dalawa. Ang inggit na kung saan ay ang tao na binyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na ito ay isinasabuhay araw at gabi, itinuturo at miso sa kanyang sarili ay ito ay kanyang isinasabuhay. At sasabihin ng tao, ya Allah, sana magkaroon ako ng kaalaman na katulad niya dahil gagawin ko rin ang katulad na ginagawa niya. At ganun din sa isang tao na binigyan ng Allah ng biyaya, ng pera, kayamanan, na ginamit niya ito sa Allah, ginamit niya ito sa kawanggawa, ginamit niya sa lahat ng kabutihan, na ikaw ay isang mahirap at sasabihin mo, ya Allah, sana magkaroon din ako ng katulad na yaman na katulad na ipinagkaloob mo sa Kanya, dahil maaari kung ako rin ay pagkalooban mo ng ganyan, ay gagawin ko rin ang katulad na ginagawa niya, ususobrahan ko pa. Pati niyo ba mga kapatid, pag yun ay nasa puso't isipan mo, maski hindi ka binyayaan ng Allah ng kaalaman, hindi ka naging ulama at hindi ka naging mayaman, pero dalisay ang puso't isipan mo na gusto mo yun at inaasam-asam mo ang gantimpala ng mga taong nagsigawa noon na totoo sa kanilang puso't isipan. Ang gantimpala nila ay katulad na ikaw na hindi ka pinagkalooban, ay matatamo mo ang gantimpala nila dahil mayroon kang tunay na puso na dalisay na nag-aasam-asam na maging katulad nila. Allahu Akbar. Where you can find that? Only in this religion, Islam. Only by good intention, only by good deeds. Even if you have not done this good deed, the angels of Allah, they have already written down the good intention that you have in your heart, and you will be rewarded, you will be granted of the good deeds in action, even you did not perform it. Subhanallah.
Sa Islam po lang yan makikita. Masya Allah. Alhamdulillah. So mga kapatid, mag-ingat tayo na mainggit sa kapwa. Kasi ang labas kasi nito ay parang hindi ka natutuwa sa ipinagkaloob ng Allah sa tao. Di ba? Sino ba ang lumikha sa mga tao? Sino ba ang nagbigay sa mga tao ng posisyon, kayamanan, pera, kagandahan, talino? Sino? Ang lumikha sa kanila. Siya ang Allah na lumikha at siya ang nagbibigay. وَفَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. Siya ang Allah na nagbigay ng mga biyaya na nangingibabaw sa iba. Iba't iba ang klase ng tao. May mga tao na binyayaan ng pera, binyayaan ng talino, binyayaan ng lakas, binyayaan ng kagandahan, binyayaan ng magandang pamilya, binyayaan ng mga kung ano-ano pa. So, bakit ako mainggit? Na samantalang mayroon din naman ako. Ano meron ako? Wala ako sa kanya na mayroon ako. Mayroon ako na wala siya. Simple as that. Bakit? Mayaman ka nga. Ako mahirap. Pero yung hirap ko, wala ka nun, di ba? So, magkaiba tayo. So, ba't ako mainggit? Dahil yun ang plano sa'yo ng Allah. At dapat kasi ako makontento. At isipin nyo, totoo yan. Lahat ng tao, karamihan hindi nakokontento yan. Akala nyo ba sila rin ay nakokontento, yung mga mayayaman na yan at makapangyarihan? Hindi. Lagi pa rin silang gustong sana madagdagan, sana meron, sana. Hadith kasi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung magkaroon ng isa sa mga anak ni Adan na magkaroon sila ng isang basket ng mga ginto, isang basket lang yan na nag-aasam-asam siya. Tapos pag nakuha na niya, sasabihin niya, sana maging dalawa. Naging dalawa na ngayon, yung basket ng mga gold na mayroon siya. Pag naging dalawa, sasabihin na naman yan, sana maging 3, kulang pa to. Sana maging 4, sana maging 5, sana, dagdag, di ka penuh. Yun ang sinasabi ng mga Arabo na tama. Ang tama, hindi makontento, hindi mapuno, gusto niya ng dagdag. Ang mga mayayaman, ganyan. Karamihan sa kanila, panabian na kan sudiron lagi dinan. Hindi naman lahat. Kasi may mga mayayaman na, Masya Allah, sige nagpupursigi, nagumagawa ng mga masjid, madrasa, tumutulong sa mga nangangailangan, sa kapwa-tao, nag-hajj, nag-umrah, ginagamit nila lahat ito para sa Allah. Ay salute yun, napakabuting gawain yan. Pero yung iba, kasawi ang palad, yun na nga lang nagiging swapang, nagiging sakim. Mayroon na siya, pero kukunin pa niya yung hindi sa kanya. Mayroon na siya, pero kukunin niya yung sa mga ulila, sa mga mahihirap. Kasi nga hindi siya mapuno at hindi siya makontento, makakapuno lamang sa kanya pag nailibing siya doon sa lupa na namatay siya, na kung saan paparusahan siya sa mga taas, paparusahan siya ng Allah ng lupa dahil sa pagiging sakim niya, dahil sa pagkuha niya sa hindi pagmamayari niya, dahil sa siya ay makasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sana sa mga puntong ito, sana napulutan natin ang aral. Ang gabing ito na napulot natin, wag tayong mainggit, maging makontento tayo kung anong ibinigay sa iyo ng Allah. Sumusumpa ako sa Allah. Hindi mo alam, mas malaki ang ibinigay sa iyo ng Allah. Bakit? Kasi nakakapagdarasal ka sa masjid. Bakit? Kasi nakakapag-ayuno ka. Bakit? Kasi may anak ka. Bakit? Wala kang anak? Ikaw ay dalaga? Walang asawa? O ikaw ay bituan? Ikaw ay balo? Pero importante, naniniwala ka sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos. Na isasagawa mo ang mga alituntunin na gusto ng Allah. May mga tao na kinainggitan mo, pero sila ay kawawa, hindi nakakapagdarasal, nagiging pabaya sa pagdarasal, ni hindi nga sila nag-aayuno yung iba, ni nagiging kuripot na nga sila sa kanilang sarili, at hindi sila namimigay ng kanilang mga ipinagkaloob ng Allah sa kanila. Yun ba ang kainggitan mo? Ang mga artista, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan? Hindi mo alam na ikaw ang tunay na mapalad. Magwagi. Bakit? Kasi Muslim ka. Bakit? Kasi nakokontento ka sa sarili mo. Bakit? Hindi ka naiinggit. Bakit? Dahil mayroon kang sariling koneksyon sa Allah.
na mapayapa ang puso't isipan mo sa pagdarasal, pagluwalhati, pagsamba, anumang maliit, malaki mayroon ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, kami ay tunay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Huwag natin tignan kung ano yung wala tayo. Kung ano yung mayroon tayo, yun ang pagyamanin natin. Purihin mo ang Allah. Pasalamatan mo ang Allah kung anong mayroon ka. Wala in syakartum la azidannakum. Kung magkaroon lang kayo ng tunay na pagpapasalamat sa Allah, lalo pa itong dadagdagan ng Allah sa inyo. May mga tao na kumakain lang sila na tamban, bulad, puson, temos, ganyan. Yung raon na banggala, napakasaya ng buhay niyan. Alhamdulillah. Ako nga pag nagbabakasyon, yung mga kaibigan o mga kamag-anak na mga mahihirap nandyan lang sa bukid, parang gustong-gusto ko na nandun ako sa kanila. Nakikikain lang sa kanila kasi ang sarap ng feeling nila. Tawa lang sila ng tawa, umiinom sila ng kape lang na kape ng raw na banggala. So, very simple ang buhay. Napakasarap, simple ang buhay. So, sana po napulutan natin ng aral mga kapatid at gantimpalan kayo ng Allah at ako rin. Sana lahat tayo gantimpalan ng Allah. At kung meron man tayong mga inggit, selos dito sa puso natin, sana ito ay matanggal. Magkaroon lang tayo ng inggit na natutuwa tayo na ya Allah pagkaroonan ako ng yaman, kaalaman sa mga taong binigyan mo ng yaman, binigyan mo ng kaalaman na sila ay ginamit ito para sa iyo. Dahil pag yun ay totoo na meron ka sa puso't isipan mo, ang gantimpala nila ay ikaw din ay katulad ng gantimpala na ipagkakaloob ng Allah. What perfect and beautiful and blessed we are because we are in this right, in this religion. The best and perfect religion that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to humanity. Maraming salamat po hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalataya at sa ating mga kapatiran na nandyan sa iba't ibang lupalop na mundo na laging nagtitext. Sorry po, hindi ko pa nababasa yung mga sa inbox ko, lalo na dun sa page ko dahil sa kakulangan ng oras natin. Magpursigi po tayo, magbasa ng Quran, makinig sa mga aralin sa Islam at sa panunod ng mga watching videos na ito ng ating mga kapatiran at mga ustad. At isipin mo na balang araw lilisanin mo ang mundong ito, kaya magpursigi tayo na makipag-unahan ng maraming kabutihan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, patawarin nawa kayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, tanggapin tayo sa kanyang paraiso at tanggapin ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.